Yan, kakabsat mga pulsoy. Andito tayo sa loob ng andito tayo sa loob ng museum ni General Emilio Aguinaldo. Ito, yung mismong yata, isang reproduksyon ng Vara de Mando ni General Emilio Aguinaldo. Okay. Ano lang to, reproduction lang pala to. Hindi ito yung original, reproduction lang siya. Yung baston ni General Emilio Aguinaldo, parang baston lang siya. Buok ng proklamasyon ng kasarilan at ang dambalang General Emilio Aguinaldo. Cavite Province sa area of 128.75 hectares located southwest of Manila and bounded by Batangas in the south, Laguna and Rizal in the east, and Manila in the north. Cavite has two landforms, lowlands and mountains. Yan o. Okay, Cavite. Mga simbahan ng lumang simbahan ng Cavite ito. Corregidor. Actually, malapit lang dito ang Corregidor eh. Ito si General Emilio Aguinaldo. Kung matanda siya, tapos ng bata medyo binabata pa siya. Yan actually, pictures ni General Emilio Aguinaldo. Pura upload videos lang, kapsat ha. Ito yung mga gamit niya. Mga gamit ni General Emilio Aguinaldo. Ng mga sinuot niya. Yung boots sa baba. Yung parang parang jacket niya. O suot niya parang uniform niya sa lakot. Mga kagamitan ni General Emilio Aguinaldo to. Yung mga wallet niya. Ito yung mga wallet niya. Original yan. Mga wallet talaga ni General Emilio Aguinaldo yan. Picture frame. Yan, lagayan niya ng picture frame. Miniature rifle. Yan. Miniature rifle. Maliit. Maliit, no? Miniature rifle niya. Tapos binoculars yan. Ito siya. Ang pagtatag ng Katipunan, itinatag nila Andres Bonifacio, Teodoro Plata at Ladislao Diwa ang Katipunan, isang samahang revolusyonaryo noong Hulyo 7, 1892 sa Calle Escaraga, Manila, sa paniniwalang hindi na magtatagumpay ang mapayapang reforma sa Pilipinas. Ang mga naging pangulo ng Katipunan ay sina Diodato Arellano, Roman Basa at Andres Bonifacio, founding of the Katipunan. Layon ng samahan ipagbuklod ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. Pinahalagaan nito ang pagmamahal ng Diyos at kapwa at kahandaan ialay ang sarili para sa kalayaan at kaginhawaan ng bayang Pilipino. Mahalaga ang pagkapantay-pantay anuman ng estado sa buhay. Pananampalataya, pinagmulan, makikita ito sa Dekalogo ng Katipunan at mga kasultan nila Andres Bonifacio, Emilio Jacinto. Paglaganap ng Katipunan. Sa tulong ng kalayaan, opisyal ng kahayagan ng Katipunan at sa masigasig na panghihikayat ng mga kamag-anak at kaibigan, mabilis at dumami mga kaanib ng Katipunan mula 300 patungong 30,000. Yan. Town of Kawit. Founded in the 16th century, Kawit was formerly known as the Cavite el Viejo, Old Cavite.
The name Kawit is derived from the word kalawit or kawil, fish hook, which is also named shape of the town. Santa Maria Magdalena, patrona ng Kawit. Kilala bilang milagrosa, dinadagsa ng mga devoto ang patrona ng Kawit. Lalo na sa pista tuwing ika-22 ng Hulyo. Dito hinango ni Emilio Aguinaldo ang sagisag ng Magdalo. Tinatayang itinayo nung kaligitnaan ng ika-19 na daan taon ng bahay na ito ay unti-unting binago mula sa simpleng istruktura tungo sa isang malaking mansyon noong mga taong 1920. Pinagkaloob ito ni Emilio Aguinaldo sa pamahalang ng 1963. Way back 19 ano pa pala itong balay na to, yung 19th century. Pero binigyan nila kumbaga dinonate na nila sa pamahalaan noong 1963. Pamilya ni Aguinaldo. Si Emilio, kilala sa palayaw ng Biyong, ay ikapito sa 8 anak nila Carlos Aguinaldo Trinidad family. Ang mga kapatid niya ay sina Primo, Benigno, Esteban, Tomasa, Crispolo, Ambrosio at Felicidad. Kilala siya sa kanilang lugar na tawag na Kapitan Tene dahil ang kanyang asawa ay Gobernador Silio, punong bayan ng Kawit. Nagtrabaho siya bilang sigarera at naging negosyante na rin sa kanilang lugar. Kinaya niyang itaguyod ng kanyang pamilya nang mamatay ang kanyang asawa. Yan, Trinidad Valley. Ito yung nanay ni ito yung siya yung mother ni General Emilio Aguinaldo. Mother niya, Trinidad Valley. Ang kapanganakan ni Myong, pinanganak siya noong 22 Marso 1869 sa Kawit at pinangalan sa martir na San Emilio, nang ibig sabihin ng kapanalan. Ang primaryang edukasyon ni Emilio ay karaniwang nakatuon sa katekismo. Natutunan din niya ang aritmetika at ang Mohican Espanyol. Pinag-aralan ng doktrina Kristiyana, El Amigo de los Niños at 4 Reglas Principales. Si Biyong bilang anak, nang mamatay ang kanyang ama, napilitan si Emilio na huminto sa pag-aaral upang tumulong sa kanyang ina sa kanilang panutsyahan, trapitsi at hindi lumahoy pamamalakaya. Si Emilio bilang mangangalakal, ang pamilya Aguinaldo ay bumibili ng isang paraw o bangka na pinanggalanang San Bartolome. Ito ay nagtutungo sa Mindoro, Visayas hanggang Hulo upang mangisda at magbenta ng mga produkto ng Kawit. Si Emilio bilang kabesa de barangay upang hindi mapasama sa pwersang militar ng mga Espanyol. Naging kabesa de barangay si Emilio sa Binakayan bilang 28 Kawit sa tulong ng kanyang ina. Isa sa kanyang pangunahing gawain ay ang pangongolekta ng buwis. Nagkolekta pala siya ng buwis si General Emilio Aguinaldo. Si Emilio bilang kapitan munisipal dahil sa mabuting panunungkulan bilang kabese di barangay ng 8 taon. Si Emilio ay inihalal bilang kapitan munisipal ng barangay ng Kawit. Pinag-isa ni Kapitan Emilio ang pangkat-pangkat ng mga politiko sa Kawit. Hilaria del Rosario, unang asawa ni Emilio. Unang napangasawa ni Emilio, si Hilaria del Rosario. Ito siya. Kung nakikita niya yan, si Madam Hilaria. Unang asawa ni General Emilio Aguinaldo. Naging aktibo si Hilaria sa himagsikan laban sa Espanya at digmaan laban sa Estados Unidos. Kasama iba pang revolusyonaryong kababahian, itinanag nila ang Sabahang Hijas de la Revolucion upang matulungan ang mga maapektuhan ng digmaan. Si Emilio bilang mason. Ang masoneria ay nakilala bilang tagapagsulong ng kalayaan, pagkapantay-pantay at pakikipagkapatiran ng mga udyok kay Kapitan Emilio na sumapi sa sabang ito. Nung gabi, pagkatapos niyang sumumpa bilang
kapitan municipal sa Cavite. Sinimulan nila Jose Balcampo at Castro Mendez Nunez ang Masoneria nang idinilag nila ang Logia La Pradera Los Filipinas. Pagsapi ni Ibilio sa Katipunan. Sumapi si Ibilio sa Katipunan dahil sa alok ng kanyang matalik na kaibigan si Santiago Alvarez, taga Novaleta, noong March 1895. Isinigawa nilang inisasyon ng kanilang pagsapi sa lihim ng kilusan sa bahay ni Andres Bonifacio, Supremo ng Katipunan sa Maynila. Yan. The Spanish government discovered the Katipunan August 19, 1896 through the information furnished by Father Mariano Hill, Parish Priest of Tondo. They raided the printing press of Diario de Manila and found important documents of the Katipunan. This led to the widespread arrest of the countless Filipinos, whether involved or not in the Katipunan. Sigaw sa Pugad Lawin, Cry of Pugad Lawin. Andres Bonifacio immediately called for a general meeting held in Pugad Lawin, Caloocan, now part of Quezon City, on August 23, 1896, after learning about the arrest of suspected Katipuneros. Then they decided to launch the revolution. The Katipuneros stored their cedulas, residencies, certificates as a symbol of resistance against the Spanish government. The Katipuneros attacked Manila on the eve of August 29, 1896 to overthrow the Spanish government, but failed. They escaped toward El Deposito in San Juan del Monte, now San Juan City, to cut the water supply of Manila, but did not succeed. From there, they retreated to the mountains of San Mateo and Montalban. Yan o, ito yung mga Magdalo founders. Mga Magdalo founders to. Baldomero Aguinaldo. Yan, si Baldomero Aguinaldo. Ito yata. Ito nga. Ito yung kapatid ni General Emilio Aguinaldo. Mga founders ng Magdalo. Mga lumaban sa Kastila. Ito si General Baldomero, General Baldomero Aguinaldo. Ito si General Candido Tirona. Yan si General Emilio Aguinaldo. Tapos yun sa likod, Daniel Tirona yung nasa likod. Daniel Tirona. Silang founders ng Katipunan. Silang founders sa Magdalo na lumaban sa mga Kastila. Mga sanggunian ng Katipunan sa Cavite. Katipunan Councils in Cavite. There are two Katipunan Councils in Cavite, the Magdalo and the Magdiwang. The Magdalo headquarters was in Kawit but was transferred to Ibus during the Revolution. On the other hand, the Magdiwang headquarters was in Novaleta. Before it was moved to San Francisco de Malabon because of continuous Spanish offensive. The Magdalo Council. The Magdalo Council, organized through the initiative of Emilio Aguinaldo, started as a chapter of the Katipunan. It was elevated to a provincial council in 1895, and Baldomero Aguinaldo, cousin of Emilio, was elected president. Pinsan pala niya si General Baldomero Aguinaldo. Yan. Ito yung mga members: Baldomero Aguinaldo, Lucero Topacio, Mariano Norial, Daniel Torona, Tomas Boscato. Ito naman yung mga Magdiwang. Ito yung grupo nila Andres Bonifacio naman. Mariano Alvarez, Santiago Alvarez, Pascual Alvarez, Severino de las Alas, saka si Mariano Trias. Yan. Cavite towns during the Revolution. Several Katipunan chapters were organized in Cavite, which increased their members. Every town in Cavite has its own revolutionary name. Novaleta, Magdiwang. San Francisco de Malabon, Mapagtiis,
Rosario Salinas, Santa Cruz de Malabon, Pangwangi, Naik, Magwagi, Maragondon, Magtagumpay, Ternate, Katwa, Katuwa-tuwa, Bolaco, Molakas, Indang, Walang Tinag, Alfonso, na nag nag naghapay kay Alfonso, Cavite Viejo, Magdalo, Imus, Haligi, Bacoor, Gargano, Bacoor, Gargano, Mapagpuri ang Perez, Dasmariñas, Silang, Bagong Sinag, Amadeo, May Pag-ibig. Yan. Ito yung mga labanan nun. Ito, labanan sa Pinakayan, November 8 to 10, 1896. The Spanish bombardment of Cavite Viejo commenced on November 8, 1896, simultaneous with their fortification of the Polvorin in Binakayan. Ibilio Ginaldo arrived in Binakayan in the afternoon of November 9 and assumed command of the defense. Their forces were divided into two groups: General Candido Tirona in the west, General Pio del Pilar in the east, General Emilio Aguinaldo, General Vito Bellarmino, and General Pantaleon Garcia at the main road. Behind them were General Baldomero Aguinaldo and General Quispulo Aguinaldo. It was at this position where they met the enemy on November 10, 1896. The revolutionaries emerged victors. Unfortunately, however, General Candido Tirona died. Namatay si General Candido Tirona dito sa gera. May namatay si General Candido Tirona, namatay dito sa gera na to. Dito sa labanan na to namatay yung isang General Candido Tirona. Ito yung bayan ng Dasmariñas dati. Bayan ng Dasmariñas, Sitio Bangkal ng Dasmariñas. Pantalad sa Puerto ng Cavite. Ito yung pier dati, Cavite Puerto. Pier at Cavite Puerto. Yan, Cavite Puerto yan. Yan ang Cavite Puerto ng araw. Ito, tulay ng Naik. Tulay ng Naik na umuugnay sa bayan ng Tansa. Bridge connecting the town of Naik and Tansa. Barkong Espanyol sa playan ng Cavite. Ayan, Spanish boat sa playan ng Cavite. Tapos ito, General Diego del Rios at ang pwersang Espanyol sa Dalahican. General Diego de los Rios and the Spanish forces sa Dalahican. Mga Spanish forces to sa Dalahican under the command of General Diego de los Rios. Trinchera ng mga Espanyol ng Dalahican, Spanish trenches at Dalahican. Ito, pwersang Espanyol sa Dalahican, Spanish forces at Dalahican naman to. Yeah. Ito yung tanay. Ito yung takasan nila ng panahon. Pambobomba ng mga Espanyol mula sa Dalahican. Bombardment of Spanish forces from the Dalahican. Bombardment of Spanish forces from Dalahican. Ilog at tulay sa bayan ng Bacoor. River and bridge at Bacoor. Tulay ng Zapote pagkatapos ng labanan. Zapote Bridge after the battle. Opisyal ng kampo ng mga Espanyol sa Dalahican. Hospital of the Spanish Camp in Dalahican. Mga hospital ng mga Spanish. Mga sundalong Espanyol sa Dalahican. Spanish troops sa Dalahican. Mga Espanyol.
Spanish troops at dalahican. Bahagi ng trinserang Pilipino sa Zapote. Part of the Filipino trenches in Cavite. In Zapote pala. Yes. Bahagi ng tanggulan ng puwersang Pilipino sa Zapote. Part of a Filipino trench in Zapote. Loob ng trinserang Pilipino sa Naik. Hillside view of Filipino trench in Naik. Trinserang iniwan ng mga Pilipino sa Bacoor. Mga iniwan ng Pilipino, trinsera. Noong December 1896, tinangkang buuin ng pamahalang revolusyonaryo sa Imus. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagpulong muli sa Tenejeros noong March 22, 1897 at pagkatapos ng mainit na diskusyon, nahalal na opisyal ang mga sumusunod. Emilio Aguinaldo, Pangulo, hindi nakadalo. Mariano Trias, pangalawang Pangulo. Artemio Ricarte, Kapitan General. Emiliano Rigo Di Dios, Direktor Pangbigma. Direktor Panloob, Andres Bonifacio. Ang mga halal, liban kay Andres Bonifacio, ay nanumpa sa kanilang mga tungkulin sa kumbento ng Tansa noong March 23, 1897. Hindi kinilala ni Bonifacio ang resulta matapos pagdudahan ni Daniel Teo ng kanyang kakayahan bilang Direktor Panloob. Kalaunay, dinakip si Bonifacio noong April 1897. Mabilis ang dilitis at binitay noong Mayo sa kamay ng revolusyonaryong kasama niyang tinatag the Tinejeros Convention. Mga kilalang labanan sa Cavite. Matapos ang sigaw sa Cavite noong August 31, 1896, pagkasunod na sumiklab ang mga labanan sa Cavite. Kabilang sa mga malalaking labanan ay naganap sa Imus noong September 1896, Nobaleta at Binakayan noong November 1896, Zapote noong Pebrero 1897 at Pasong Salton sa Litaran noong Marso 1897. Moog San Felipe. Moog San Felipe yan. Ito kampamentong Espanyol sa Dalahican. Tulay na umuugnay sa Nobaleta at Puerto ng Cavite. Himpilan ni General Diego de los Rios sa Dalahican. Ito yung Spanish General. Ito yung headquarters niya, General Diego de los Rios. Pambobomba ng mga Espanyol mula sa Dalahican. Hindi niya binobomba nila yung mga Filipino forces. Yan. Trinsera ng mga Espanyol sa Dalahican. Himpilan ng mga Espanyol sa Dalahican. Puro Espanyol Himpilan ng mga Espanyol sa Dalahican. Parang headquarters nila. Ito, pagkasira ng kwartel sa Nobaleta. Ito ang panunumpa sa Tansa matapos bahalal sa Tenejeros noong March 22, 1897. Nanumpa ang mga opisyal na pamahalang revolusyonaryo sa kumbento ng Tansa noong March 23, 1897. Napaanyaya ni Pedro Sinon Fernandez, Cura Parroco ng Tansa. Panunumpa sa Tansa, yung mga nahalal sa Tenejeros Convention. Sila yung mga nahalal. Philippine National Flag, designed by Emilio Aguinaldo in 1898,
The national flag unfurled during June 12 proclamation of independence was sold by tinahi ni Ma'am Marcela Agoncillo, her daughter Lorenza, and Delfina Herbosa, natividad in Hong Kong. The red shield symbolizes the willingness to shed blood in defense of the country. The blue stands for common unity and noble aspirations of the people, and the white stands purity. The 8 rays of the sun are the provinces put under ley martial law, and the 3 stars the major geographical divisions of the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito. Pero yung original flag talaga, yung winagayway talaga ni General Emilio Aguinaldo. Nasa Baguio yun. Yung museum ng anak niya, andun sa Baguio City. Original yun. Yung picture niya, no? Ito siya, oh. Si General Emilio Aguinaldo. Parang mga anting-anting nila to. Mga anting-anting nila ginagamit nila. Mga medalyon, mga orasyon nito. May mga orasyon din sila, may mga anting-anting. Mga medalyon. Yan yung 19th century bahay. Ito. Tapos kanin. Tapos picture ng kanin. At saka, ano yan naman? Picture ng kanin. At sige. Ano sa po? Yung tanong, nakasal nila ng panahon nila. Yan yung pagkakaroon niya sa kanya. Saan ka nagawin? Magbog? Pagkirin mo yung mask, ito ang mask na unang panahon. Gobyerno ng Manila. Tapos nakatagilid ka. Ito yung mga katipuneros, oh, kakabsat. Sila yung mga katipuneros. Ay, ito na. Ito yata yung mga nasa ibang bansa na ano. Pagkakasinin sa akin ay halimbawa, Labanan sa loob ng Maynila. This was the start of the Spanish-American War in the Philippines within the U.S. Asiatic Squadron headed by Rear Admiral George Dewey and the Spanish Navy headed by Admiral Patricio Montojo. The Spanish fleet was overwhelmed by the superior American warships. Battle of Manila Bay. Battle of Manila Bay ang kakabsat. Naganap ito noong 1898 laban ng Spanish saka American. Hindi namatay siya. Ginagawa sa sakit lang. Ano, ito yung lumang bahay dati. Ito yung dating lumang bahay actually. Ito yung actual na bahay ngayon na Aguinaldo Shrine nung araw. Ito yung itsura dati. Sa Ayala. Uulan. Umulan bigla kakabsat. Uulan. Buti na lang dito tayo sa loob ng Aguinaldo Museum. Biglang umulan. Kaninang init, biglang umulan. Paiba-iba talagang panahon. Umulan sa labas. Ito yung parang garden sa labas.
Ito yung garden sa labas ng Aguinaldo Shrine. Umuulan kasi. Patilain lang natin itong ulan. Ito, garden. Yung mismong garden ng Aguinaldo Shrine. Yan. Out muna natin kakabsat. Lipat tayo sa kabilang site mamaya. Lipat tayo mamaya sa kabilang site. Out muna natin.